Coast Guard sinimula ng gumamit ng remotely operated vehicle sa paghahanap sa Taal Lake kung saan hinihinalang itinapon ang mga nawawalang sabungero. Philippine National Police nakatatanggap ng mga bagong impormasyon hinggil sa kaso ng missing sabungeros. Mga nakukuhang datos mahigpit na sinasala ng pulisya. Apat na individual na gumagawa at nagbebenta umano ng mga pekeng plaka arestado sa Bulacan. Backlog sa plaka na kumpleto na ng Land Transportation Office. At 8 Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea ligtas nang nakarating sa Saudi. Repatriation ng mga ito inaayos na ayon sa Department of Foreign Affairs. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, July 15, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Sinimula nang gamitin ng Philippine Coast Guard ang remotely operated vehicle o ROV sa paghahanap sa mga nawawalan sa bungero na hinihinalang itinapon sa Taal Lake. Ngayong araw, muling ipinagpatuloy ng mga otoridad ang search and retrieval operation sa Lawa. Mula sa Laurel, Batangas, ang detalya hatid ni Benedict Samson live. Benedict, papaano makakatulong sa paghahanap ng PCG ang remotely operated vehicle? Magandang umaga, Ella. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, malaki yung maitutulong nitong remotely operated vehicle o ROV dahil kaya nitong umabot ng hanggang 4 na oras na tuloy-tuloy doon nga sa ilalim ng lawa ng Taal. Mas mahaba ito kumpara sa 1.5 oras lamang na itinatagal ng technical divers na sumisisid sa ilalim. Ayon sa PCG, aabot sa 1,000 feet ang kaya nitong sisirin at kaya rin bumuhat ng nasa 10 kilo. Lulan ng malaking bangka, kanina ay dinala na ng mga tauhan ng PCG ang remotely operated vehicle patungo sa lugar kung saan naghahanap ang mga otoridad. Oras na may makitang kahinahingalang bagay ang ROV, saka pa lamang sisisid ang mga technical diver upang kumpirmahin kung ito ba ay ang sinasabing mga sako na pinaglagyan ng mga nawawalang sabungero. Sa mga naunang panayam, sinabi ni Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jeronimo Tobilla na may mga sako rin ng feed o sako ng feeds mula sa mga fish cage ang nakikita ng mga diver na napupunta sa ilalim ng lawa. Ella, sa ngayon ay hindi pa bumabalik itong umalis na unang team ng PCG na pumunta nga doon sa tinatawag na Ground Zero. At inaantabayan na natin yung pagbalik nila mamaya, Ella, para palitan naman nung pangalawang team ng diver na sisisid dito nga sa lawa ng Taal. At sa atin din nakita ngayon, kararating lang din ng mga tauhan ng PNP Soko. Indikasyon yan, Ella, na mayroon yung mga nag-dive doon na may naroon silang nakita na kahinahingalang bagay. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Pinangalanan na ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang mga aktibong pulis at retired general na sangkot umano sa kaso ng missing sabungeros. Ang naturang mga pulis ay sinampahan na ng kasong administratibo ni alias Totoy at pamilya ng biktima sa National Police Commission. Narito ang report ni JP Nunez. Inisa-isa ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa,
Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Estomo. Ayon kay alias Totoy, ang naturang mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabungero na nandadaya o yung tinatawag na nanonyope. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Sinabi pa ni alias Totoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 million pesos a month, habang 200,000 pesos naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman anya sa Alpha Group ang retired general nakahati sa ibinibigay na 70 million pesos. Si General Estomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy. Yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Estomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dundun Patidungan para matapos na yung problema mo na yan. Kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Ayon kay National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Ang penalties noon, pinamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Dagdag ni Attorney Calinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Campo Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabungero. Kinumpirma din ni Chief PNP na ipinoproseso na sa Campo Crame ang remains na nakuha sa Taal Lake. Inihihiwalay muna anya ng forensic group ang buto ng hayop sa buto ng tao. Ang buto ng tao anya ang siyang isasalang sa cross-matching sa 12 DNA profile na nakuha ng PNP mula sa kaanak ng missing sabungero. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan eh. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Umaasa naman ang kaanak ng mga biktima na matapos ang 4 na taon ay makakamit na nila ang hustisya sa pagkawala at pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatatanggap ng mga bagong impormasyon ng Philippine National Police kaugnay pa rin sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon sa PNP, mahigpit nilang sinasala ang mga impormasyon na kanilang nakukuha at sinisigurong makatutulong ang mga ito sa isinasagawa nilang investigasyon. Mula sa Camp Crame, makibalita tayo kay Leia Ilagan live.
Leia, papaano sinasala ng PNP itong mga impormasyon na kanilang nakukuha kaugnay sa kaso ng missing sa Bungeros? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Nagsasagawa ng mahigpit na verifikasyon at assessment ang Philippine National Police. Sa katunayan, nasa proseso sila ng information vetting kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sa Bungero. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, maraming impormasyon ang nakarating sa PNP at lahat ng mga ito ay kanilang sinasala. Sa katunayan, may iba pang lumapit sa PNP para magbigay ng ibang impormasyon sa kaso, maliban pa sa mga unang naisawalat ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa ngayon, aniya ay nagiging maingat ang PNP sa pagsala sa mga impormasyon. Sinabi naman ni Brigadier General Fajardo na welcome sa kanila kung sakaling mag-cooperate ang 12 pulis na nasa ilalim ngayon ng restrictive custody. Layunin aniya nila na makapit ang justisya para sa mga biktima at sa kanilang mga pamilya. Ella? Maraming salamat, Leia Ilagan. Kakausapin ni Justice Secretary Crispin Remulla ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy sa linggong ito. Ayon sa kalihim, may mga nais siyang alamin sa nasabing witness. Narito ang report ni Dante Amento. Tumitibay ang mga pahayag ng witness at whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy kasunod ng mga nakuhang mga buto sa Taal Lake. Ayon sa Department of Justice o DOJ, maganda ang nakikita nilang lead sa investigasyon sa kaso ng pagkawala ng mga sabungero. Dagdag pa ni Secretary Crispin Remulla, kakausapin niya si alias Totoy sa linggong ito dahil may mga itatanong pa siya rito. Walang ibinigay na ideya ang kalihim kung anong mga impormasyon ang nais pa niyang malaman. Marami ako itatanong din na on my own. Pero hindi natin pwedeng pag-usapan pa. Kaya nga itatanong ko sa kanya. Posible namang magbibigay ng update ang kalihim hinggil dito sa darating na Huwebes. Dagdag pa ng DOJ Chief, maingat sila sa ginagawang investigasyon sa kaso at hindi pwedeng magpadalos-dalos. May mga pangyayari anya silang tinitingnan na kailangang mabuo sa kaso. Hindi pwede ditong bara-bara. Kaya as the days go by, the revelations are becoming clearer where they fit into the picture. Samantala, pumalag ang DOJ sa isyu na sadyang inilagay o itinanim ang mga sako na nakuha sa Taal Lake na may mga lamang buto. Kalokohan anya ang sinasabing tanim buto at ang paniwala ng kagawaran, gusto lang sirain ang kanilang ginagawang investigasyon. Kalokohan yan. Alam mo yan, this country is full of politics and troll farms that they always want to spoil whatever good things that we can do as a country. And that's part of politics. It's the politics that they want to practice, so be it. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan. Nilinaw ng National Prosecution Service ng Department of Justice na kailangan pa rin na i-validate ang mga pahayag ng whistleblower sa kaso ng missing sa Bungeros na si Julie Patidongan alias Totoy. Hanggang wala pa rin itong formal na sworn affidavit, hindi pa rin ito magagamit sa prosekusyon sa kaso ng missing sa Bungeros. Mula sa Maynila, nagbabalik si Dante Amento live. Dante, ano ang detalye nitong sinasabi ng National Prosecution Service hinggil sa mga testimonya ni alias Totoy? Magandang umaga, Ella. Hanggang ngayon ay wala pang formal na sinumpaang salaysay o sworn affidavit ang whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Ayon kay Prosecutor General Richard Fadolion, nananatili pa rin akusado sa ngayon si Patidongan sa kaso ng missing sa Bungeros. Pansamantala itong nakalaya matapos payagan ng Korte sa Maynila na makapagpiyansa. Ang kanya-kanyang pahayag, Ella, tulad sa media ay kailangan pa rin na i-validate ng mga otoridad kung gaano katotoo. Hindi ito maaaring gamiting ebidensya ng prosekusyon sa kaso ng missing sa Bungeros hanggat panunumpaan niya ito. Kabilang sa mga revelasyon ni alias Totoy na sangkot umano sa kaso ng nawawalan sa Bungero ang negosyanteng si Atong Ang at kahapon naman ay pinangalanan niya ang mahigit 10 mga pulis na may kinalaman din umano sa kaso. Sa darating na July 22, Ella, ay magkakaroon ng pagdinig itong kaso na isinampa kay alias Totoy kaugnay ng missing sa Bungero.
diyan sa Manila Branch 185 kung saan ayon pa nga sa National Prosecution Service sa ngayon ang lahat ng mga ang abogado na kumakatawan dito kay Patidongan ay umatras sa kaso at aalamin nila kung sino ang kakatawan sa kanya sa darating na trial sa July 22. Alright, maraming salamat, Dante Amento. Sa iba pang balita, arestado ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang 12 suspect sa kidnap for ransom sa Santo Tomas, Batangas noong linggo. Ang mga suspect ay kinabibilangan ng 6 na Pilipino at 6 na Chinese national. May report si Lea Ilagan. Sinugod ng mga tauhan ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang bahay na ito sa Santo Tomas, Batangas noong linggo. Sa naturang bahay, itinago ng mga suspect ang negosyanteng Chinese na dinukot ng mga ito sa Parañaque City noong July 1. Ayon kay AKG Director, Police Brigadier General Glicerio Cancilao, 12 suspect ang kanilang naaresto na kinabibilangan ng 6 na Pilipino at 6 na Chinese national. Inilagay nila itong biktima sa isang safe house doon sa Batangas. And follow-up operations na isinagawa natin ay nagkaroon tayo ng mga arrest sa lugar dito sa bandang Pasay, Makati at Imus sa Cavite, kung saan ay sa kabuuan tayo ay nagkaroon ng 12 arestado. 6 dito ang Chinese national, 6 din dito ang Filipino nationals. Nakakuha rin ang mga pulis ng mga armas at iligal na droga. At bagamat mga sibilyan lamang ang mga suspect, ay nakakuha din sila ng uniforme ng pulis at security guard sa lugar. Tayo po ay nakarecover ng 2 baril, mga pera na nagkakalang mahigit 1 milyon. Nakarecover tayo ng ganon. At isa doon sa suspect ay nahulihan na natin, incident to the arrest, ay nakuhanan po natin ng illegal na droga. At nakita rin po doon isa-isa sa mga sasakyan nito ay mayroon pong mga uniforme ng bagong patay na uniforme ng security guard, pati na rin na police. At ating po sa initial po na ating interview dito sa biktima, ating pong napag-alaman na ito po ay responsible doon sa mga previous kidnapping. And also, we were able to prevent ng supposed to be na isasagawa nilang isa pang kidnapping, na kung saan ay sabi nga doon na ito daw na next na kanilang target na may bantay ay kanila munang uunahin na titirahin bago nila kukunin. Tumanggi naman ang PNP na ihayag kung magkano ang naibayad na ransom ng pamilya ng biktima. Maharap naman sa patong-patong na kaso ang mga naarestong suspect. The case of kidnapping for ransom and the violation of RA 10591 kung saan isa doon sa mga suspect ay na ating pong na ulihan ng barel, violation of RA 9165 doon sa isa sa mga suspect na nakuha na natin ng barel, at siyempre po ay possible money laundering and possible violations of immigration laws. At nandun din kasi marami tayong nakita ho pala ng mga IDs and also falsifications of document for using fake documents. Lea Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirma kahapon ng National Bureau of Investigation o NBI na ang TNVS driver na si Raymond Enriquez Cabrera ang bangkay na natagpuan sa Nueva Ecija noong Biyernes. Dahil sa insidenteng ito, nanawagan ang mga grupo ng TNVS drivers para sa mas pinaigting na seguridad, lalo na sa gabi. Ang detalye sa report ni Jed Neresina.
Maging panuri at mag-ingat sa pagkuha ng pasahero. Ito ang payo ng TNVS Community Philippines sa kanilang mga kasamahan, lalo na sa mga bumabiyahe sa gabi kung saan kadalasan na nambibiktima ang masasamang loob. Ito ay matapos ang insidente ng pamamaslang sa isang TNVS driver na natagpuan ang bangkay sa Nueva Ecija noong Biyernes. Ayon kay Saturnino Mopas, chairman and spokesperson ng nasabing grupo, mayroon silang communication channel para ma-monitor ang kanilang kapwa TNVS driver. Ngunit para kay Mopas, hindi ito sapat para matiyak ang kaligtasan nila sa daan tuwing mamamasada. Kaya muling nanawagan ang grupo ng TNVS drivers para sa mas pinaigting na seguridad. Kailangan po talagang paigtingin ng ating law enforcement, ang ating kapulisan at ang gobyerno. Ito pong pagmamanman po at saka pagmamonitor po, lalong-lalo na sa gabi ng mga nangyayari po. At kung maaari po sana lalo pong paigtingin ang law enforcement po natin at para at least panatag po ang loob namin na mamasada, lalong-lalo na po sa gabi. Hiling din nila na sana lahat ng kanilang gamit na application sa pamamasada ay mayroon ding security features na magbibigay sa kanila ng dagdag na pag-iingat. Kaugnay nito, tiniyak naman ng National Bureau of Investigation o NBI na makikipag-ugnayan sila sa mga may-ari ng ride-hailing apps upang mas maprotektahan ang mga driver. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iprinisinta ngayon ng Department of Transportation kasama ang Land Transportation Office ang 4 na individual na naaresto dahil umano sa paggawa at pagbebenta ng mga peking plaka ng sasakyan. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, nahuli ang 4 na individual sa San Ildefonso, Bulacan noong July 12. Mula sa Quezon City, may report si Mia Alonzo live. Mia, papaano natunto ng mga otoridad itong mga gumagawa at nagbebenta ng pekeng plaka? Magandang tanghali aga. Ayon nga sa Land Transportation Office, June 12, isinagawa yung kanilang operasyon sa San Ildefonso, Bulacan kung saan nga itong 4 na sangkot sa pag-imprenta at pamimeke at pagbebenta nitong mga peking plaka nahuli ang mga sangkot dito. At nauna silang nakita na nagbebenta online sa pamamagitan ng kanilang mga isinesend ng mga link. Gayon din sa isang social media platform, particular na dito yung Facebook. Kasama ng LTO ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa naturang operasyon. So we ordered 51 plates. Umabot siya ng 50,000. So kaya napilit namin na face to face. So nung face to face na July 2 na kami nagsimula, July 12 nagkita, doon na po natin sila hinuli at pinagsalita natin yung mga nahuli dito kung saan nila ginagawa hanggang sa tinuro nila kung nasaan yung machine nila. Ayon kay LTO Chief and Acting Assistant Secretary Greg Pua, sa pamamagitan ng pagsasagawa ng transaksyon sa mga sangkot, kaya nila ito nahuli. Kabilang sa mga nakumpiska sa operasyon ay ang 51 piraso na peking plaka, mga printing machine, computer units, machine press, 4 na cutting machines, vinyl refractorized film, hole machine, 14 pieces na tray ng acrylic letters, 3 acrylic borders at cold laminate machine. Ayon pa sa ahensya, tinatayang nasa 400,000 pesos ang kabuuang halaga ng nakumpiskang kagamitan na kasalukuyang nasa kustodiya ng ahensya. Nasa kustodiya din naman ng CIDG ang mga sospek at sasampahan ng kaso sa ilalim ng batas na nagbabawal sa paggawa o pamimeke ng plaka. Kaya naman ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, sa pamamagitan ng LTO tracker, mas tiyak ang mga plaka ay lehitimo at real-time na mamomonitor ng mga mag-a-avail magmula sa proseso hanggang sa pagde-deliver. Ibinalita rin ng kalihim
na naresolbahan na ang dekada ng backlog sa mga plaka at layo ng ma-distribute sa lalong madaling panahon. Ngayon pa lang natapos. So, in the next few months, sabi nga doon, in the next few months, dinidistribute na yan. It obviously takes some time to distribute, no? So ano to? Proseso to, no? Siguro just give us a couple of more weeks or maybe a few months to deliver sa district offices. Pero produce na lahat ng plates. Aga paghikayat naman ng kalihim sa publiko na gamitin itong LTO tracker ng ahensya kung saan mamomonitor nila ang kanilang mga plaka, gayon din ang kanilang mga lisensya magmula sa pagpuproseso nito hanggang sa pagde-deliver sa bahay. Maaari rin naman na personal nila itong kuhanin, depende sa kanilang nais, pero maaari naman itong na ma-deliver din sa kanilang pamamahay. At andari naman nila ang ahensya na tumanggap ng mga feedback, kaya bukas din ayon din kay Secretary Dizon na magbigay ng feedback ang publiko sa kung ano ang kanilang mai-encounter gamit itong application, at handari naman ang ahensya na magbigay ng mga instruction ng mga videos para maging mas accessible ito sa publiko. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Mia Alonzo. Dalawang pasahero mula sa Canada ang nahulihan ng hinihinalang shabu sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ayon sa mga otoridad, nagkakahalaga na 300 million pesos ang nasabat na iligal na droga. Ang iba pang detalye alamin natin sa report ni Ryan Lacanlale live. Ryan, saan inilagay ang nasabat na iligal na droga at yan bang mga nahuli ay mga Pinoy o mga dayuhan? Nakita ito sa kanilang mga bagahe. At yung isa ay Pilipino, yung isa naman ay Canadian. Sa pamamagitan nga ng routine screening kung saan na-detect ang kahina-hinalang white substance sa bagahe ng mga suspect nang dumaan ito sa X-ray screening. Ang unang nasabat, isang 25 taong gulang na Pilipino. Bumiyahe ito, mula Toronto, Canada, at may connecting flight sa Hong Kong. Tumambad sa mga X-ray screener ang kaduda-dudang hugis sa loob ng isang blue na maleta bandang alas 7 ng umaga kahapon. Nang pinabuksan ito, lumitaw ang 5 plastic bag na nakabalot sa foil at duct tape. Mahigit 21 kilon ng puting kristal ang nakita. Nakalaunan ay natukoy na methamphetamine hydrochloride o shabu. Tinatayang nagkakahalaga ito ng 139.7 million pesos. Nasabat o pagsapit naman ng hapon, isa pang kahina-hinalang bagahe ang nakita ng mga otoridad. Sa pagkakataong ito, pag-aari naman ng isang Canadian female passenger. Mahigit 24 kilo ng shabu na may halagang 164.8 million pesos ang tinatayang halaga ng nakumpiska sa kanyang bagahe. Dahil dito umabot sa mahigit 304 million pesos ang kabuuang halagang nasabat sa dalawang magkahiwalay na pasahero mula sa Canada. Ang mga suspect ay kasalukuyang nasa kustudiya na ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At muna ang latest, balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Tinutulungan na ng pamahalaan ng 3 Pilipinong nakakulong ngayon sa China. Ito ay kaugnay umano ng pang-eespiya ng mga ito sa naturang bansa. Ang detalye sa report ni Ivan Alvarez. Nagpapabot na ng legal na tulong ang Pilipinas para sa 3 Pilipinong nakapiit ngayon sa China dahil sa alleged espionage o pang-eespiya. Ayon kay Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, mayroon ng access upang matiyak na nasa maayos na kalagayan ang mga ito kahit nakadetine ngayon sa ibang bansa. There has been a notification. The Chinese government notified us, and this is in Guangzhou. Philippine country under the
jurisdiction of the Philippine Consulate in Guangzhou, and there had also been, I think, the access to these 3 persons have been granted. Dagdag pa nito, mayroon na ring law firm na hahawak sa kaso ng 3 upang masiguro na uusad ang makatarungang paglilitis. Just want to say that we have already also hired a law firm to protect these Filipinos. So this is what we have done so far in towards the protection of these 3 Filipinos in China. Abril ngayong taon nang kumpirmahin ng DFA ang ulat na mayroong mga Pilipinong nahuli sa China dahil sa umano'y pang-espiya. Kasabay ding tiniyak ng ahensya na pangunahing prioridad ng pamahalaan ay ang kapakanan at karapatan ng mga ito. Kinilala ang 3 na mga residente sa Palawan na nagpunta sa China upang magtrabaho. Bago ito, produkto sila ng scholarship program sa China sa pamamagitan ng Sisterhood Agreement sa pagitan ng Hainan Province at Palawan. Sa kasalukuyan, kumikilos na ang DFA at mga otoridad para tiyaking ligtas at may legal na kinatawan ng mga ito oras na sumailalim sa paglilitis sa naturang bansa. Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC sa posibleng rocket debris mula sa China. Ayon sa abiso ng ahensya, inaasahang paliliparin ng China mula sa Hainan ang kanilang Long March 7 rocket mula July 15 hanggang July 17 sa pagitan ng alas 2 ng madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Ayon sa Philippine Space Agency, hindi dapat lapitan ang fallen debris ng rocket dahil mayroon itong toxic substance gaya ng rocket fuel. Kabilang sa mga posibleng drop zone ang mga lugar na malapit sa Cabra Island, Occidental Mindoro. Gayon din sa Recto Bank sa West Philippine Sea, Busuanga, Palawan at Bajo de Masinloc. Minamadali na ng pamahalaan ang pagpapauwi sa mga nailigtas na mga Pilipinong tripulante ng MV Eternity Sea. Inatake ng mga militanteng Houthi ang nasabing bulk carrier sa may Red Sea noong nakaraang linggo. Para sa detalye may report si Ivan Alvarez live. Ivan, ano na yung development dito sa mga nasagip na Pilipinong tripulante? Sa Jeddah Airport sa Saudi Arabia, yung tripulante. Ating pong babalikan ang ulat na yan ni Ivan Alvarez. Nasa 47 mga overseas Filipino workers o OFW mula sa Kuwait, Israel at Red Sea ang ligtas na nakauwi na ng Pilipinas ayon sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA. 20 ang mula sa Kuwait, 16 mula sa Israel na nag-avail ng voluntary repatriation dahil sa kaguluhan at 11 mula sa Red Sea na mga tripulanteng sakay ng inataking MV Magic Seas. Dumating sa Ninoy Aquino International Airport ang mga galing Kuwait noong Biyernes habang ang iba pang OFW at mga tripulante ay noong Sabado. Nasa 682 na mga overseas Filipino workers sa Israel ang natulungan ng Rapid Response Team o RRT ng Department of Migrant Workers. Tumanggap ang mga ito ng cash assistance mula sa RRT na nai-deploy sa Israel mula pa noong July 7. Tinulungan ng RRT ang mga OFW sa Israel na nasa ospital, naapektuhan ng mga pag-atake at nawalan ng kanilang mga trabaho. Kabilang sa mga nabigyan ng financial assistance ang nasa 104 na mga OFW sa Tiberias na 2 oras ang biyahe mula sa Tel Aviv. Samantala, balikan po natin muli ang live report ni Ivan Alvarez kaugnay sa mga nasagip na tripulante ng MV Eternity Sea. Yes, Ivan.
Magandang tanghali sa iyo, Aga. Ayon sa Department of Migrant Workers, nakatawid na sa Jizan Airport sa Saudi Arabia yung 8 na rescue ng mga tripulante mula sa MV Eternity Sea at ngayon ay nasa poder o nasa kustodiya na ng Philippine Consulate sa Jeddah at inaasikaso na rin ng mga otoridad mula sa Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration. Ayon sa DMW, nakausap na nila ang mga nailigtas na tripulante sa pamamagitan ng video call at tiniyak na nasa maayos na kalagayan ang mga ito. Samantala, ayon sa Department of Foreign Affairs, binigyan ng Kingdom of Saudi Arabia ang mga ito ng visa consideration. Naabisuhan na rin ang 8 na dadalhin ng mga ito sa ospital para sumailalim sa medical check-up. Bukod rito ay naasikaso na ng DMW ang agarang repatriation o pag-uwi sa Pilipinas ng 8 tripulante kung saan tatanggap sila ng mga kinakailangang assistance gaya ng medical evaluations, psychosocial counseling at reissuance ng kanilang travel documents. Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na nakikipagtulungan na sila sa manning agency ng mga ito upang masigurong makakatanggap rin ng tulong mula dito. Samantala, tuloy-tuloy ang kooperasyon sa pagitan ng DMW at DFA para mahanap naman ang 13 pang seafarers na nawawala pa na sakay rin ng MV Eternity Sea. Bumisita na rin ang mga kawani ng DMW sa mga tahanan ng pamilya ng 13 pang seafarer para makipag-usap at tiyakin ang buong suporta at tulong na iniutos mismo ng Pangulo. Aga sa ngayon, nakaantabay tayo sa mga opisyal na pahayag na ilalabas ng Department of Migrant Workers at Department of Foreign Affairs tungkol dito sa unaccounted 13 seafarers mula sa MV Eternity Sea. At inaalam din natin at hinihintay natin yung pahayag mula sa DFA at DMW tungkol sa kung kailan makakauwi na ng Pilipinas yung unang na-rescue 8 na nasa Saudi Arabia ngayon. Yan muna ang update mula dito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Maraming salamat, Ivan Alvarez. Muling nagpaalala ang Commission on Elections o COMELEC na umiira lang 1-year appointment ban sa mga natalong kandidato sa 2025 midterm elections. Binigyan din ito ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia matapos mag-post ang isang natalong local candidate kasama ang government officials at nagpasalamat sa oportunidad. Malinaw anya sa konstitusyon at election code na bawal ang kahit anong appointment 1 taon pagkatapos ng eleksyon. Maaaring mapatawan ng criminal, administrative at civil charges ang mapapatunayang lumabag sa batas na ito. Tapos nang iimprenta kahapon ng National Printing Office ang field test ballots kaugnay ng unang Bangsamoro parliamentary elections na gaganapin sa October 13. Layo ng field test na masuri ang kahandaan ng sistema na gagamitin sa halalan at para magkaroon pa ng adjustment sa maaaring problema na makikita. Pagkatapos ng field test ballots ay iimprenta naman ang mga balota para sa mock elections na gagawin sa July 25. Ang pinakahuling iimprenta ay ang 2.3 million na mga official ballots para sa parliamentary elections. Kaya namin ma-imprenta in just a matter of 3 days ang 2.3, yung 4 na araw yung verification. Ngayon, nakiusap tayo sa provider natin tsaka sa National Printing Office, huwag madaliin ang verification. Naniniwala ang isang House prosecutor na papabor sa House of Representatives na nag-impeach kay Vice President Sara Duterte ang desisyon ng Korte Suprema. Paninindigan ni Manila 3rd District Representative Joel Chua na ayon sa konstitusyon ang inihaing articles of impeachment sa Senado. Ang detalye sa ulat ni Rosalie Coz. Hindi nababahala ang House Prosecutor na si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa resolusyon ng Supreme Court kaugnay ng mga petisyong inihain sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ilan sa pinasusumite ng Korte Suprema sa Kamara ay ang status ng unang 3 impeachment complaints na inihain ng private citizens laban kay VP Sara. Ang eksaktong petsa kung kailan iniendorso ang mga ito ng House members at kung may kapangyarihan ba ang Secretary General na siya kung kailan i-endorso sa House Speaker ang anumang impeachment complaint.
Ayon kay Congressman Chua, handa ang Kamara na sundin ang ipinag-uutos ng Korte Suprema. Paniniwala rin ito, paborableng desisyon ang ilalabas ng kataas-taasang hukuman. Tayo po ay malakas po ang paniniwala natin na wala pong violation na nagawa at lahat naman po ng proseso ay nasunod sa pagpa-file po ng articles of impeachment. Gayunman, dahil sa bagal ng usad ng impeachment proceeding ng Senate Impeachment Court, may patutsada ang kongresista. Sa delay po na nangyayari sa Senado, parang aabot na rin tayo sa 1-year bar rule. Giit naman ng kongresista, hindi pwedeng maging dahilan ng resolusyon ng Korte Suprema para maantala o hindi matuloy ang paglilitis ni Vice President Sara. Kung sakali namang hindi pumabor ang Korte Suprema sa Kamara kaugnay ng impeachment case o kaya ay maglabas ng TRO, gagawin ng House Prosecution Panel ang lahat ng posibleng legal na hakbang kaugnay nito. Well, titingnan natin kung anong mga ibang legal remedies na po pwede namin gawin. Kami po confident na lahat naman po ng proseso nagawa naman po natin. Pero kapag nangyari ngayon, sir, pwedeng i-refile ulit yung impeachment case na yon? Titingnan po natin kung ano pa yung mga next step ng House Prosecutors. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inihain ng ilan pang senador ang isang joint Senate resolution para himukin ang pamahalaan na isailalim sa house arrest si former President Rodrigo Roa Duterte. Kabilang sa mga nagsusulong nito ay ang mga kilalang kaalyado ng mga Duterte na sina Senators Christopher Bongo, Ronald Bato de la Rosa at Robin Hood Padilla. Sa naturang resolusyon, hinihiling sa gobyerno ng Pilipinas ang pansamantalang pagpapalaya sa dating Pangulo mula sa kustodiya ng International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Pangunahing dahilan nito ay health concerns ni Duterte kung saan binigyang diin ng mga senador ang katandaan ni FPRRD, lumalalang kalusugan at pagkakawalay sa pamilya. Makatwiran nila na bigyan ng humanitarian consideration ng dating Pangulo na mahigit 100 araw nang nasa ICC detention. Ito ay habang naghihintay si Duterte ng paglilitis dahil sa kasong crimes against humanity kaugnay ng war on drugs campaign sa ilalim ng kanyang administrasyon. Noong nakaraang linggo, unang naghain si Senator Alan Peter Cayetano ng katulad na resolusyon para sa house arrest ni former President Duterte. Isinusulong ngayon ng isang senador ang panukalang total ban sa online gambling. Bunsod ng lumalalang problema na dulot ng pagsusugal. Mula sa Senado, may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang detalye nitong isinusulong na panukalang total ban sa online gambling? Ella, lumalalang pandemya ang online gambling at panahon na para magtulungan na ito ay labanan. Ito ang binigyan diin ni Senador Raffy Tulfo sa gitna ng pagsusulong ng ilan ng mga senador sa paglaban sa online gambling dahil sa dulot na problema nito sa mga mamamayan at sa bansa. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, napakaraming reklamo ang natanggap niya kaugnay ng masamang epekto ng online gambling. Partikular ito sa mga pamilyang nasisira, lalo na sa mga kabataan kung saan maging mga edad 9 at 10 taon pa lang ay nalululong sa naturang sugal. May reklamo pa niya siyang natanggap laban sa bus driver na nahuli ng ilang pasahero na nag-online gambling habang nagmamasada. Sobrang lala na. Something has to be done. That's why I'm filing a bill na total stop, hindi yung regulated, hindi yung strictly regulated. For me, no. It has to stop. Grabe na. Kailan tayo titigil kung bagsak na ang ating bansa, ang ating lipunan? Kamakailan sinabi ni Senador Sherwin Gatchalian na paghihigpit lang sa online gambling ang hangad nito upang maiwasan ang pag-usbong ng underground operation ng online gambling. Ngunit paliwanag ni Senador Raffy Tulfo, may mga miyembro naman ng Philippine National Police para ipatupad ang batas laban sa mga
tagong operasyon ng naturang sugal. Dagdag pa ng mambabatas, dapat agad na ipahinto ang lahat ng mga advertisement, lalo pa ang mga naglalakihang billboard sa mga pangunahing lansangan. Nanawagan kaugnay nito ang Senador pangunahin na sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na naunang nagbigay ng hanggang August 15 sa pagtatanggal ng mga online gaming ads. Hiling din ni Senador Raffy Tulfo na isa sa mga mababanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address ay itong laban kaugnay nga sa online gambling. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nanawagan si Senator Risa Ontiveros sa mga e-wallets at super app o multi-service platform na magkaroon ng self-regulation kaugnay ng pagkakalulong sa sugal ng maraming mga Pilipino. Sa kanyang opisyal na pahayag na inilabas kahapon, sinabi ng senadora na pinadali ng mga e-wallets at super apps ang online gambling. Kinuwestiyon niya na bakit tila tahimik lamang ang mga ito sa issue ng paglaganap ng online gambling. Nauna nang naghain si Senator Ontiveros ng panukalang batas na kontra e-Sugal Act na naglalayong solusyonan ang issue ng pagkakalulong sa online gambling ng mga Pilipino. Dinisarmahan na ng Philippine National Police ang tauhan nito na nag-amok at nagpaputok ng baril sa Lucena City noong July 12. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, mahaharap ang pulis sa patong-patong na kaso. Narito ang report ni Leia Ilaghan. Saan yung kasama nun? Di ko dahil kilala nandun po eh. Papatayin kita! Huli sa CCTV footage na ito ang pagwawala at pag-aamok ng lalaki sa isang tindahan sa Lucena City, Quezon noong Sabado. Galit na galit ang lalaki sa video na tila mayroong hinahanap na tao. Hoy! Patay ka! Patay ka talaga, ulukan! Hoy! Huwag kang magtakot! Nang hindi makita ang hinahanap, nagpaputok na ito ng kanyang baril. Nakain kaya kita. Dito lang po, nandun yung babae lang nandyan, pero wala po yung lalaki dito nag-ano sa inyo. Ang lalaki sa video, isa palang pulis na nakilalang si Patrolman Rodolfo Avila Madlang-Awa na nakadestino sa Lopez, Quezon. Ayon sa investigasyon, nakainom ng alak ang pulis at bumibili ng yelo. At nang magtagal, may hinahanap na itong tao at nagwala ng hindi makita. Ang inasal ng pulis, hindi nagustuhan ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III, kaya't nais na maalis ito sa serbisyo. Mao ito, nalasing, hindi kayang kontrolin yung sarili niya nung mag-inom siya. Simpleng lasing lang ang pulis po, kaya this is really unforgivable, sabi nga ng ating Chief PNP. At yung mga ganitong klaseng pulis ay hindi dapat tumagal sa serbisyo po. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, nadisarmahan na ang pulis at nakakulong na. Bukod sa kasong administratibo, maharap din sa patong-patong na kaso ang pulis. So ang mga kaso pong ipinail po sa kanya, ma'am, ay grave threat, unjust vexation, physical injury at yung nauna ko nang sinabi po na illegal discharge of firearms po. Paalala ng PNP sa mga abusadong pulis, wala na daw ang mga itong lugar sa pambansang pulisya. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tinapos ng Executive Branch ang winning momentum ng SSS Pension Booster sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Phase of 2025. Itinumba naman ng AFP Cavaliers ang DOJ Beacons habang kinapos ang Senate Sentinels laban sa PNP Responders para sana makapasok sa win column.
Narito ang report ni JP Nunez. Nakasungkit na ng unang panalo ang Executive Branch Commanders matapos nilang dominahin ang SSS Pension Boosters sa pagpapatuloy ng UNTV Cup Executive Face-Off sa Novadesi Convention Center, Novaliches, Quezon City nitong linggo. Sa first quarter, tila nagpapalitan lang ng puntos ang dalawang koponan. Rumatsyada ng 3-0 run ang Executive Branch less than 7 minutes remaining ng second quarter. Mula dito ay nakuha na nila ang momentum at di na pinadikit pa ang SSS Pension Boosters na nakalasap ng kanilang unang pagkatalo pagkatapos ng dalawang sunod na panalo. Nagtapos ang first game sa score na 84-55. Nag-perform lahat ng mga players talaga namin. Yung tinuro namin sa practice sa apply and medyo madami kami. Kasi teamwork namin is nandun. Best player of the game si Mark Lapid na nakakuha ng 21 points at 8 rebounds. At sa second game, pinaghandaan ng husto ng AFP Cavaliers ang DOJ Beacons. Binomba ng AFP ng double-digit na kalamangan sa bawat pagtatapos ng quarter ang DOJ. Pinilit humabol ng DOJ subalit tumunog ang buzzer sa final score na 71-56. Lamang ng 15 puntos ang Cavaliers. Yung game plan namin, nagawa naman namin. So ano yung utos namin sa mga players namin, yun naman nasunod naman. So far sa game 1, maganda naman na ipakita ng mga players namin. Best player of the game si Lieutenant Colonel Alfie Cabael na pumutok ng 19 points at 2 rebounds. First time niyang maglaro sa UNTV Cup Executive Face-Off. At sa third game, mas exciting naman ang bakbakan ng defending champion na Senate Sentinels at PNP Responders. Dikdikan ang bakbakan dahil gusto ng Senate na makapasok sa win column. Under 2 minutes remaining sa fourth quarter, lamang ng 5 puntos ang PNP Responders. Humataw ng 6-0 run ang Senate Sentinels at naibaba sa 1 puntos ang abante ng AFP ilang segundo bago matapos ang match. Subalit mas nanaig ang PNP na makasungkit ng panalo sa final score na 62-59. Sabi ko sa kanila, kailangan pag nagka-error tayo, bumalik tayo sa depensa kasi pag di tayo bumalik, hayaan natin sila. Alam natin yung game plan ng Senate, puro mga shooter yan, more on outside shooting sila. So sa tagal namin na kalaro sila, medyo kabisado na namin yung galawan nila. Best player of the game si Police Lieutenant Colonel Joshua Alejandro na bumomba ng 18 points, 7 rebounds at 3 assists. Abangan ang susunod na schedule ng laban sa official social media accounts ng UNTV Sports. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 41, versikulo 1 na nagsasabi, "Mapalad siya na nagpapakundangan sa dukha. Ililigtas siya ng Panginoon sa panahon ng kaligaligan." At yan ang mga balita ang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una, ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CE News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.